Walang madali sa mundo. Lahat bago mo makuha, pinaghihirapan mo, kailangan mong pagsikapan. Lalo na pagdating sa kita, kailangan mong itodo ang sipag at tiyaga para lang kumita ka ng sapat. Madaming pagod ang titiisin, sakit ng katawan na iindahin at kung minsan, di mo naiisipin yung sarili mo. Kailangan mong kumita, kailangan mong magtrabaho. Kailangan mong magsumikap para sa mga mahal mo sa buhay. Kailangan mong lumaban sa hamon ng buhay. Napakaswerte ng mga taong isinilang na mayaman kasi hindi nila naranasan yung pagsusumikap bago makuha yung pera. Pag may gusto sila, makukuha nila agad. Hindi katulad natin. Mahirap lang tayo kaya yan, kailangan nating paghirapan bawat sintimo, bawat piso. Yan, kailangan nating pagsikapan, pagpaguran, paghirapan, pero masaya naman tayo sa ginagawa natin. Kasi ginagawa natin to para sa mga mahal natin sa buhay. At saka, ang mahalaga naman dito, kinukuha mo yung pera mo sa malinis na paraan. Ang puhunan mo dito, pagod, sakripisyo, sipag, tiyaga, yan. Diba? Masarap kaya sa pakiramdam kapag yung perang kinita mo at kinita mo sa pinaghihirapan. At ito nga palang video ko to, sa sumideline lang si Mami Lenyo. First time ko palang mag-car wash. Kasama kasi yan doon sa trabaho na pinag-usapan namin sa buong bahay. Kailangan namin i-car wash yung sasakyan niya. First time ko lang yan. Bali si Janet yung kasama ko dyan. Si Janet yung nag-aanlaw. Ay nagsasabon, ako naman yung nag-aanlaw. O diba? Medyo mataas yung sasakyan, di ko abot yung bubong. Kaya nagkaroon ako ng problema sa parting yan. Mahirap kaya kasi first time kong ginawa yun, hindi ko alam kung ano yung kukuskusin ko dyan. Tsaka dapat pala, pinapatuyo talaga yung salamin kasi bumabakat yung talsik ng tubig. Kaya nga nag-backjab ako dyan kasi pagkatapos namin yung linisan, binalikan ko pa. Pinunasan ko siya ng tuyong basahan para matuyo. Yung iba nga bumakat-bakat na sa salamin. Pero mabait naman yung may-ari ng sasakyan na yan. Tsaka hindi rin siya maselan. Tignan mo nga, may gasgas yung pinto. Charis! Shoutout sa iyo, madam. Salamat po, ma'am, tita, sa pagtulong sa amin. Actually, sapat naman yung binayad niya sa amin dyan. Sa isang araw ay medyo malaki na nga. Kaya lang talagang kailangan mong itodo talaga yung powers mo kasi umpisa pa lang yan. Dalawang sasakyan dapat yung lilinisin namin. Kaya lang umulan, kaya yung puti lang yung nalinisan namin. Hindi na namin nalinisan yung isang sasakyan nila na green. Pero kahit ganun, okay lang din yun. Kasi marami pa naman kaming gagawin. Halos buong bahay ang lilinisin. Meron ding damit na kailangang labahan. May asong kailangan paliguan. At si Janet nga pala, siya na laging naka-assign sa garden. Medyo malawak yung garden ni tita. Tapos kailangan din namin iskubahin yung sahig nila sa likod. Kasi medyo nagkaroon na ng lumot sa kakaulan. Ganun kahirap kailangan mong magtrabaho, kailangan mong magbanat ng buto para kumita ka ng salapi. Para naman malaki ang kitain mo, kailangan i-overtime mo, isagad mo din yung powers mo. Kaya ganun talaga kahirap. Kaya yung mga anak natin dyan, yung mga mahal natin sa buhay na humihingi ng pera sa mga magulang nyo, ng garong kadali lang. Tapos minsan yung iba nagtatampo pa pag hindi agad na ibibigay. Lagi nyong iisipin yung estado at sitwasyon natin sa buhay. Kung medyo nakakaluwag-luwag tayo, madaling ibigay yung mga hinihingi ninyo. Pero may panahon talaga na gipit kasi nga hindi naman tayo isinilang na mayaman. Meron man tayong pera, sapat lang para sa pang-araw-araw, pang-baon natin, ganun. Kaya konting tiis lang sa mga anak natin dyan, sa mga kapamilya natin dyan na mahilig magtampo pag hindi nabibigay ang gusto, 'di ba? Lalo na sa mga kabataan ngayon. Pag may nakita silang gusto nila, hihingin ka agad sa magulang. Lahat ng pera na hinihingi natin sa magulang natin ay pinaghihirapan nila bago nila kitain. Pinagsusumikapan, pawis, dugo, pagod, hirap bago kitain. Kaya sana, gagastusin natin sa mga importante at mahalagang mga bagay na talagang kailangan natin, lalo na sa pag-aaral natin, mga anak. Dapat lagi niyong tatandaan at iisipin at isasaalang-alang yung pagod ng magulang. At higit sa lahat, syempre, kailangan masuklian natin yung mga pagsisikap ng magulang natin. Mag-aral tayo ng mabuti. Tumulong din tayo kung meron tayong maitutulong katulad ng mga gawaing bahay. Syempre, kung pagod na nga yung magulang mo sa isang buong araw na paghahanap buhay niya, tapos pag uwi naman niya ng bahay, ang madadatnan niya ay kalat, magulo, o diba? Masarap din naman sa pakiramdam yung uuwi ka ng bahay. Na kahit pagod ka maghapon trabaho, malinis ang bahay, meron namang tao at kaya mo namang gawin, itulong mo na rin sa parents mo.
Yun lang mga ka-person, maraming salamat sa panonood. Sana maraming nakarelate sa inyo, no, sa true to life story natin, di ba? Yan ang typical na buhay nating mahihirap. Mahirap pero masaya. Enjoy! Salamat sa panonood. Sana suportahan niyo po ang aking Facebook page, Mami Lengs Vlog at Lorena Mercado. Thank you so much mga ka-person. Ayan, galing sa work si Mami Leng nyo at walang masakyan. Naglalakad tayo sa gitna ng kalye. Salamat sa panonood. Ayan mga ka-person, at salamat din sa ating minamahal na si Mamita. Thank you Meta, na-appreciate mo na lahat ng post ko. Soon sana ay mabigyan mo na ako ng ads on Reels. Inaantay ko talaga yan. Maraming salamat ulit.